Po natin si Chief Superintendent Mayor, tagapagsalita po ng PNP. Magandang hapon po ulit, sir. Gigi, magandang hapon at sa mga nanonood at nakikinig ng inyong palutuntunan, magandang hapon po sa inyo lahat. Opo. Gigi. At dito nga po sa investigasyon ng mga biktima po ng stray bullet, mukhang pahirapan na naman po, lalo kung walang papeles. Siyempre, yun po ang gagamitin talaga ng mga trigger happy. So, paano po ang plano dito ng PNP? Gigi, ito isa sa mga challenge ng Philippine National Police to sa investigation. Kaya nga ang programa ng Philippine National Police, as you can see, is istriktuhan nga natin itong ating pagpapatupad ng firearms law. As noon pa naman is ini-implement na natin itong Oplan Katok to ensure na kung sino man po ang may hawak ng baril ay responsableng tao, though karamihan naman po ng mga merong lisensyadong baril ay ina-assume natin na responsible. Kaya nga po tuloy-tuloy ang kampanya ng Philippine National Police para naman po mabawasan ang pag-proliferate ng mga loose firearms dahil sa tingin niyo po natin, ito nga po ang cause nitong mga stray bullets na po at nakakasugat at nakaka-aksidente o ang pinaka-worst nga is ikinamatay ng isang taga-Tayum Abra ngayong New Year, Gigi. Opo, yung pong karagdagang deployment ng mga pulis po at pakikipagtulungan din sa barangay para sa mga tauhan naman ng barangay, hindi po ba ito na ikukonsideran ng PNP lalo na doon sa mga hotspots gaya po ng lugar nila Nicole Elia at ibang lugar po sa bansa? Gigi, ginagawa ito ng Philippine National Police. Isa ito sa mga programa natin, ang pakikipagtulungan ng local government units at ng mga volunteer groups. Kaya nga tayo ay tuloy-tuloy ang ating kampanya tungkol dito. At sa mga sumusunod na araw, Gigi, magsimula pa naman ng pagpasok ng December, tuloy-tuloy ang kampanya natin tungkol dito, ang information campaign, katulad na rin ng pagsasabi natin through your, sa media na nga po, na ang pagpaputok ng baril ay napakalaki ang epekto nito, ay ginagawa po ng Philippine National Police and in coordination na rin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Apo, gaya po nung nangyari ngayon dito sa may San Jose del Monte, particular po dun sa Graceville, meron po bang parang technical study o study na ginagawa ang PNP para mamarkahan po itong mga ganitong lugar na sa mga susunod ay isa sa mga priority? Meron po bang ganun? Meron tayong tinatawag, Gigi, na Geographical Information System na kung saan makikita natin doon yung crime incident at makonsider natin na crime-prone area yung particular area. Kaya nga ang isang programa ng ating Chief PNP, si Police Director General Alan Purisima, na dapat yung statistics ay totoo para yung accurate reporting natin at malaman natin yung totoong nasa ground. At dito, madideploy natin yung tamang resources, personnel at saka yung resources at matugunan natin yung mga demands o mga situations sa particular area. Gigi. Apo. At Panghuli po, ano po ang payo nyo rin sa mga kababayan natin, lalo na yung mga naka-witness na medyo natatakot, paano po sila matutulungan ng PNP para makatulong din na mahanap yung mga nagpaputok ng baril? Kami po sa Philippine National Police ay umaapila sa mga taong naka-witness po, nakakita kung sino man po ang gumawa ng krimeng ito, at kung sila po ay nag-aatubili na huwag magpakita dahil nga po naintindihan naman natin ang kanilang seguridad, pwede naman po sila makipag-ugnayan sa amin through 0917-847-5757 or sa mga commanders po, chiefs of police ng Caloocan, si Senior Superintendent Bustamante, o yung District Director ng Northern Police District, si Chief Superintendent Jonathan Miano, personally, para naman po matulungan natin ang pamilya ng mga nasugatan o nasawi dahil ito po ay dapat hindi na po mangyari pa sa mga susunod na mga araw o taon, darating na taon, Gigi.
Apo, maraming salamat po sa pagkakataon si Police Chief Superintendent Wilben Mayor, tagapagsalita po ng PNP. Maraming pong salamat.